rin. Mga ginigiliw kong kapatid, 40 araw nang nakalipas, buhat ng ating ipagdiwang ang maligayang Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Ngayon naman ang dakilang araw ng pagdadala kay Jesus sa templo, sa hayagang pagtupad sa utos ng Diyos na itinadhana ni Moises. Ang totoong naganap ay ang pakipagtagpo ng Mesiyas sa mga nananabik na tao para sa kanyang pagdating. Sa pag-akit ng Espiritu Santo, ang mga banal na matatanda ay naparoon sa templo sa tulong ng tanglaw ng Espiritu Santo. Kanilang nakilala ang Panginoon at masaya nila siyang tinanggap. Kaya naman tayo ngayon narito at nagtitipon bilang tugon sa pag-akit ng Espiritu Santo. Tayo magpuprosesyon patungo sa tahanan ng Diyos bilang pagsalubong sa Mesiyas. Makaharap at makilala nawan natin siya ngayon sa pagsasalo, sa pinaghati-hati nating tinapay, hanggang sa kanyang maningning na pagpapakita. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng kaliwanagan. Ang liwanag na tatanglaw sa lahat ng mga bansa ay yung ipinakita ngayon sa banal na si Simeon. Gawin mong banal at basbasan ang mga kandilang ito na hawak ng mga bumubuo sa iyong sambayanan. Sa aming pagdadala nito, kami naway marapatin mong umawit ng pagpupuri para sambahin ang ngalan mo. Sa aming paglalakad sa landas ng iyong kabutihan, kami naway loobin mong sumapit sa di magmamaliw mong liwanag. Sa Jesucristo na aming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Halina tayo lumakad sa Panginooy humarap, kapayapaan at galak ay taglayin nating lahat, sumambat, magpasalamat. Longing for light, Papuri sa Diyos sa kaitaasan. luwalhati sa Diyos sa kaibaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, pinagparangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, yarin ang namin, ang makapangyarihan. Panginoon Jesucristo, ang anak ng Diyos, kordero ng laman, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng laman. Maawa ka sa amin, ang labangang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniluluhog namin sa iyong kadakilaang kamahalan, na katulad ng iyong anak na naging hindi naiiba sa mga tao, at ngayon dinala sa iyong banal na templo, kami rin naway maging dalisay at marapat dalhin sa banal na tahanan mo sa pagtitipong ito. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap
ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakihintay ninyong sugo at ipapahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisahin niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon, at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Diyos na makapangyarihay, dakidang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakidang hari kailanman. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ay ang poon, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay Kanya. Diyos na makapangyarihay, dakidang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakidang hari kailanman. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang mga anak na itinuturing ng Diyos ay tao. Naging tao rin si Jesus. Tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo na siya may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat na naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanya matutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinailangan matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Sapagkat siya may tinukso at nagbata, kaya ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon.
At naghandog sila ayon sa hiningi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang inihingi ng kautusan. Siya'y kinalong ni Simeon, ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw po ay pinagdiriwang po natin ang kapestahan ng pagdadala kay Jesus sa templo o mas kilala po nating Candelaria. Sa panahon natin ngayon, nararamdaman pa ba natin yung koneksyon ng ating buhay pananampalataya sa pang-araw-araw nating buhay, sa pang-araw-araw nating ginagawa? Kung babasahin natin yung bagong sulat ng mga obispo, napakasimple ng tanong. May pag-asa pa ba? May pag-asa pa ba? Subalit kung titingnan natin yung ating pagdiriwang ngayon, makikita natin na sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng kasinungalingan, sa gitna ng maraming pagsubok, hirap, at sakit o sakit na pinagdadaanan ng bawat isa, ng bawat mananampalataya, mayroong liwanag, mayroong pag-asa. Kaya nga dito natin makikita, una, yung pagiging masunurin ng pamilya ni Maria, ni Jose, at ni Jesus. Na sa gitna ng maraming hirap at pagsubok, nananatili silang masunurin at tumatalima sa kalooban ng Diyos. Parang ipinapaalala sa atin na sa panahon ng kawalan ng pag-asa, sikapin pa rin natin na maging sentro ng pamilya ang Diyos. Bumalik tayo sa piling ng Diyos. Hindi lang bumalik sa Diyos, sa piling ng Diyos, kung hindi katulad ni Maria at ni Jose, buong puso na nagtitiwala sa salita ng Diyos, sa mensaheng ipinaparating ng Diyos. At ito yung kanilang nagiging gabay, nagiging tanglaw, nagiging liwanag, at pag-asa na hinahawakan sa gitna ng maraming pagsubok sa buhay. Kalawa, yung pagdadala sa Panginoong Hesus sa templo, ito'y nagtuturo din sa atin na ang mga bata ay hindi isang posisyon o pag-aari ng magulang. Kung hindi ito isang regalo na ipinagkatiwala ng Diyos sa mag-asawa. Katulad ni Maria at ni San Jose, sa gitna na alam nila na si Jesus ang magdadala
ng liwanag, ng pag-asa. Natuto pa rin silang mag-surrender doon sa maganda at mas malaking plano ng Diyos. Siguro yun yung kailangan din nating matutunan sa panahon natin ngayon. Sa mga magulang na yung mga bata, una, ito ay regalo ng Diyos. Kalawa, ito ipinagkatiwala sa pamilya ng Diyos. Kaya nga, para sa mga magulang, ngayon, ito isang imbitasyon na yung pagdadala, yung hiyas, yung ugali ng pagdadala ng mga bata sa simbahan. Na parang sinasabi sa atin na ang simbahan pa rin ang isa sa pinakamahalaga na lugar sa panahon ng kadiliman, sa panahon ng maraming pagsubok, ang simbahan pa rin ang lugar kung saan matatagpuan ang presensya ng Diyos na magdudulot, maghahandog ng liwanag at pag-asa. Bilang regalo, responsibilidad ng mga magulang na alagaan at kalingain ang mga bata, katulad ng ginawa ni Maria at ni Jose. Kalingain at alagaan para sa magandang plano ng Diyos sa kanila. Na makita, na habang lumalago yung mga bata, makita nila ano yung purpose nila, ano yung direction nila dito sa mundo. Dahil sa panahon natin ngayon, marami sa atin hindi natin nakikita ano pa ba yung purpose natin sa buhay. Bakit tayo nandito? Kaya dahil hindi natin alam kung ano yung kahulugan ng buhay, ano yung purpose natin dito, ito'y nagdudulot ng kawalan ng pag-asa, kawalan ng direksyon sa ating buhay. At ikatlo, na kailangan din nating matutunan sa pagdiriwang na ito, yung pagiging simple ng pamilya ni Jose at ni Maria. And this humbling reality, the family of Jesus and Mary, mas lalo itong nag-aanyaya sa atin na mas maging malapit tayo sa Panginoong Hesus. Ang salitang nagkatawang tao, hindi lang nagkatawang tao, nanahan sa piling natin, kasama natin, hindi malayo yung Diyos sa atin. At ito yung nakita ng mga matatanda sa templo, ni Simeon at ni Ana. Dahil sila'y tapat, dahil sila'y nandun sa templo, sumasa kanila ang Espiritu Santo, sa tanglaw ng Espiritu Santo, sa kanilang pagiging bukas, yung pagtatagpo na kilala nila ang ipinangako ng Diyos. At sa araw din ito, yung pagtatagpong ito, pinapakita rin, it mirrors the consecrated life. No? Yung pagtatagpo that transforms us. Na sa pamagitan ng simbahan, na sa pamagitan ng maraming regalo, karisma, na binigay ng Diyos sa bawat tao, sa bawat congregation, mayroong pagtatagpo na nagaganap sa Panginoong Hesus. At sa bawat pagtatagpo na yon, we recognize Jesus like Simeon and Anna. Hindi lang natin nire-recognize ang Mesiyas. Sana we embrace the mission. We embrace the mission. Yun yung malaking hamon sa atin ngayon. No? Na sa araw na ito, mas maramdaman pa rin natin yung nararamdaman ni Maria at ni Jose habang sila'y papunta ng templo.
Yung nararamdaman ni Simeon at ni Ana nung nakita yung batang Jesus, yung pananabik sa puso. Yung tanong po siguro doon ay, mayroon pa bang pananabik sa puso natin kapag tayo pupunta ng simbahan? Kapag tayo makikipagtagpo sa Panginoon sa banal na Eucharistia, meron pa bang pananabik? O minsan parang nagiging routine na lang, no? Nagiging normal na lang yung lahat. Kaya nga sa araw na ito, marami sa atin yung magsisimba upang pabasbasan yung mga kandila. Sana yung mga kandilang ating pababasbasan, gamitin natin ito hindi lamang bilang isang dekorasyon. Sa halip gamitin natin ito tuwing tayo'y magdadasal, tuwing tayo'y mananalangin. At sa paggamit natin sa mga kandilang ito nawa ay magpaalala sa atin sa presensya ng Panginoong Hesus bilang totoong liwanag ng sanlibutan. Nawa ang kandilang ito ay magbigay liwanag sa mga madidilim na bahagi ng ating buhay, ng ating tahanan at ng ating pamayanan. At sa tulong at biyaya ng Diyos, tayo'y maging mga liwanag sa dilim. Katulad ni Simeon at ni Ana, tayo'y matutong umasa sa Diyos. At yung ating pagiging, yung ugali na umaasa sa Diyos, ito nawa ay magdala sa atin na tayo mapuspos ng pag-asa sa ating mga ginagawa. At tayo bilang puspos ng pag-asa, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, sana nakikita natin na hindi lang ito responsibilidad. At nawa sa taon ng Jubileo, patuloy tayong umasa sa Diyos at maging daluyan ng biyaya ng Diyos upang tayo maging pag-asa at liwanag sa ating kapwa. Na sa gitna ng kadiliman at kawalan ng pag-asa, laging nandyan si Jesus, nagdadala, nagdudulot ng pag-asa. Huwag nating kalimutan, katulad ni Jesus, ikaw at tayo ay laan sa Diyos. Kaya't sa pagpapatuloy ng banal na pagdiriwang na ito, hari nawa tayo mapuspos ng banal na Espiritu. Katulad ni Ana at ni Simeon, makilala natin ang Diyos araw-araw sa buhay natin. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lala ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay itinibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may katong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magbumulang paririto at uhukom sa nagabubuhay at nagamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nagamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayo ay nagagalak sa pag-aalay kay Jesus sa templo. Humingi tayo ng tulong upang tayo'y itinalaga rin sa Diyos sa sakramento ng binyag, ay maging tapat sa tuwina at maghasik ng liwanag sa daigdig. Ang ating itutugon, Diyos na bukal ng liwanag, dinggin mo kami. Diyos na bukal ng liwanag, dinggin mo kami.
para sa mga namumuno sa simbahan upang maging masugid silang tagapagdala ng liwanag sa daigdig at mapangatawanan nila ang kanilang pagkaatalaga sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na bukal ng liwanag, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga Kristiyano sa mundong ibabaw, upang sa taong ito ng ekumenismo ay mapagdala sila ng ilaw sa mundo sa pamagitan ng kanilang pagtahak sa landas tungo sa pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na bukal ng liwanag, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang sa panahon ng kagipitan dulot ng maraming suliranin ng ating bayan, ay matugunan nila ang pangangailangan ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na bukal ng liwanag, dinggin mo kami. Para sa mga babae at lalaking nagtalaga ng sarili sa may kapal, upang maging matatag sila sa kanilang mga sinumpaan at tumulong sa paggapi ng kadiliman sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na bukal ng liwanag, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na nag-aatipon sa pagdiriwang na ito, upang magningas sa puso ng bawat isa sa atin ang apoy ng katapatan sa Diyos at ng ating maikalat ang kanyang liwanag sa ating paligid. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na bukal ng liwanag, dinggin mo kami. Upang ang pamayan ng Kristiyano ay matutong tumanggap at umunawa sa mga naisin at pag-aalangan ng mga kabataang nakaaramdam ng panawagang maisama sa misyon ng Panginoong Jesucristo sa pagpapari o pagiging reliyoso. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na bukal ng liwanag, dinggin mo kami. Ama naming mapagpala, isinugo mo ang iyong anak bilang liwanag ng sanlibutan. Puspusin mo kami ng banal na Espiritu at ng aming mapangatawanan ng aming pagkakatalaga sa iyong ngalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan na rin ng iyong anak na si Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, naway maging kalugod-lugod sa iyo ang paghahain ito ng iyong nagagalak na sambayanan. Niloob mong para sa ikabubuhay ng sanlibutan ay maihandog ang tupang maamo at walang bahid dungis, si Jesucristo na iyong anak at aming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayon dinala sa iyong templo ang anak mong dati nang di iba sa iyo. Siya ang nagbibigay karangalan sa Israel na iyong bayan. Siya ang ipinahayag ng Espiritu Santo bilang liwanag na tatanglaw sa lahat ng tao.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagigdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Amen.
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa puso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat sa iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa ating lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang ating Panginoong Jesucristo ang nagpapagaling sa lahat ng may sakit at nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naway mapasa aming lubusan ng iyong kagandahang loob na kinamtang ganap ni Simeon nung matupad ang kanyang inaasam na huwag munang mamamatay hanggat hindi nakikita ang Mesiyas. Marapatin mo ring aming makamtan ang walang maliw na buhay sa pagtahak namin sa landas ng pakikipagtagpo sa aming Panginoong Hesukristo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. At basbasan nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos.